Naimbag nga daw Kalinga, na bendisyonan nga bigat Cordillera. Ako ang iyong lingkod, Fire Officer 1, Lizelle Brel B. Bali, at narito po ang mga natatanging nagawa ng BFP Kalinga na pinamumunuan ni Provincial Fire Marshal, Fire Superintendent Arvin A. Aquino. Bilang paghahanda sa nalalapit na 29th Kalinga Founding Anniversary at 5th Bodong Festival, nagsagawa ng preparatory meeting ang mga komite para sa maayos, ligtas at masayang pagdaraos ng Festival ng Kalinga. Kasama ang BFP Kalinga ang dumalo sa nasabing pagpupulong. Sa ilalim ng pamumuno ni Kalinga Provincial Fire Marshal, Fire Superintendent Arvin A. Aquino, ang Acting Fire Marshal ng Tanudan na si SFO3 Jonathan C. Vargas, kasama sina Provincial Chief Admin SFO3 Francis B. Alunday at Provincial Chief Operation SFO2 Ernesto Y. Danag Jr. Itinalaga ang BFP Kalinga bilang isa sa mga medical team na kung saan aantabay sila sa nalalapit na trekking event sa Tanudan na gaganapin sa Pebrero 7 to 10, Bodong Bike Fest, Off-Road Show at sa Street Dancing. Noong Pebrero 2 taong kasalukuyan, ang BFP Kalinga na pinamumunuan ni Provincial Fire Marshal Fire Superintendent Arvin A. Aquino ay nagsagawa ng misa sa BFP Kalinga Headquarters na pinangunahan ni Father Gerald Berme ng St. William's Cathedral, Bolanao, Tabuk City, Kalinga. Dinaluhan ang nasabing spiritual na aktibidad ng mga tauhan ng OPFM Kalinga, Tabuk City Fire Station, Rizal Fire Station at Tanudan Fire Station. Ang Pinukpok Fire Station, Pasil Fire Station, Lubwagan Fire Station at Tinglayan Fire Station ay nagsagawa naman ng misa sa mismong istasyon nila kasama ang inimitahan nilang pastor na siyang nagsagawa ng misa. Ang layunin ng nasabing misa ay upang mapalakas ang espiritual at moral na pagkatao ng isang bumbero lalo na sa pagpapalakas ng aspeto ng paglaban sa korap at immoral na mga gawain. Taon Bagong Pilipinas. Ito po ang himpilan ng Tabuk City Fire Station na pinamumunuan ng aming butihing lingkod na si Senior Inspector Ronald Paduyo Rivera at ako po si FO2 Flora B. Maganon para magbahagi ng napapanahong impormasyon sa aming himpilan mula ika-1 ng Enero hanggang ika-12 ng Enero taong kasalukuyan. Enero na naman, kaya boss na naman. Ibig sabihin, panahon na ng Business One-Stop Shop. At kahit gusto nating tulungan ang komunidad ng negosyo na umunlad o lumago, hindi rin natin maaaring ikompromiso ang kaligtasan. Kaya naman, ang Tabuk City Fire Station ay umaapela sa publiko na i-renew o irehistro ang kani-kanilang negosyo. Dahil dito, patuloy pa rin isinasagawa ang masinsinang pag-i-inspeksyon sa mga pampubliko at pribadong mga gusali at mga establishmento sa syudad ng Tabuk. Ayon sa rekord ng aming istasyon, mula sa simula ng boss noong ika-3 ng Enero hanggang Enero 12, nakapagbigay ang aming himpilan ng 405 na Fire Safety Inspection Certificate o FSIC. Isa sa government, 395 para sa business, 2 para sa occupancy, at 7 naman para sa conveyance. Nakapagbigay din ng 10 Fire Safety Evaluation Clearance o FSEC ang aming himpilan kasama ang kabuuang koleksyon na 270,000 at 712 o 290,912 na nairimita sa Land Bank of the Philippines. Nakasanayan na natin kung nakikita ang mga bumbero kapag may sunog. Dahil ito ang kanilang pangunahing tungkulin. Lingid sa kaalaman ng karamihan na ang mga kawani ng pamatay sunog ay inatasan din ng ating batas upang maging pangunahing tagatugon sa tuwing may kalamidad, sanhi ng kalikasan tulad ng bagyo o lindol, o human-induced incident tulad ng aksidente sa kalsada. Kung kaya't ang BFP Tabuk ay garang rumisponde sa 7 aksidente sa kalsada na tinawag sa aming himpilan na naganap sa FF Cruz, Purok 6, Bolanao noong ika-1 ng Enero, sa Bacras, Bolanao noong ika-2 ng Enero, sa Purok 7, Bolanao noong ika-2 ng Enero, sa Dagupan Sentro noong ika-5 ng Enero, sa Kasigayan
noong ika-5 ng Enero at sa Barangay Gobgob noong ika-10 ng Enero. Nakilahok din ang Tabuk City First Station sa clean-up drive activity noong ika-6 ng Enero taong kasalukuyan kasama ang mga tauhan ng RMFB 15, Tabuk City Police Station, DPWH, Senro, SSLG Agbanawag, National High School, at Barangay Local Government Unit of Agbanawag sa kalinisan sa Bagong Pilipinas Program alinsunod sa DILG Memorandum Circular 2024-001 na naglalayong isulong ang kalinisan at pangalagaan ang kapaligiran tungo sa layunin ng isang ligtas at malusog na pamumuhay sa komunidad. Noong ika-8 araw ng Enero, sa unang pagtatas ng watawat, malugod na tinanggap ng Barangay Local Government Unit of Agbanawag sa pangunguna ni Honorable Raymond Alwin ang Hinga Fire Truck kasama ang 7 kawani ng pamatay sunog na umako sa tungkulin doon. Dinaluhan din ng Tabuk City First Station ang Brigada Plus ng Lactog Integrated School noong ika-11 ng Enero taong kasalukuyan. Bagong taon ay masaya at masagana kung ang pamilya ay ligtas at sama-sama. Para sa BFP TV Cordillera, ako po si FO2 Flora Bimaganon na nagpapaalala na sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Manatiling may kaalaman, manatiling konektado hanggang sa susunod na pagkakataon. Ranyag Rizal. This is your Rizal Fire Station. A nationwide simultaneous cleanup drive was carried out by the BFP Rizal, Rizal MPS, and Liwan West Barangay officials, including its Barangay Peacekeeping Action Team and Barangay Health Workers at Junction Liwan West, Rizal, Kalinga on January 6, 2024. For the month of January, BFP Rizal responded to 4 incidents transpired at Barangay San Quintin, Barangay Bulbul, and Barangay San Francisco, Rizal, Kalinga regarding hacking, 2 vehicular accidents, and vehicular traffic accident on January 14, 16, and 25 respectively. The BFP Rizal, in coordination with Rizal MPS and the LGU, conducted Business One-Stop Shop at Municipal Grounds, Liwan West, Rizal, Kalinga on January 15 to 19, 2024. As requested by the Philippine Army, the Hino fire truck of BFP Rizal took post at the safe area of Barangay Santor, Rizal, Kalinga during the disposal operation of ammunition by detonation to ensure safety and environmental protection in the said barangay. A water rationing was conducted at Romualdez, Rizal, Kalinga as requested by the personnel of PNP and DNR manning the checkpoint, and also supplied water for the delegates at Makutay Elementary School during the Provincial Meet 2024. And that is all for this month's episodes. I am FO1 Geraldine A. Pasa reporting.